Kung ikaw ay nakakaramdam ng walang kapahingahang tensyon sa loob ng inyong tahanan, kung tila ba walang tigil ang mga alitan kahit na maliliit na bagay lamang, kung nararamdaman mo na may mali sa inyong bahay ngunit hindi mo maipinto kung ano, makinig ka ng mabuti sapagkat ang mensaheng ito ay maaaring baguhin ang lahat. Hindi ito tungkol sa mas malaking bahay. Hindi ito tungkol sa mas magandang muebles. Ito ay tungkol sa 4 na simpleng pagbabago na maaaring magdala ng tunay na kapayapaan sa inyong pamilya. Mga pagbabagong itinuro mismo ni San Padre Pio, ang santo na nakipaglaban sa mga demonyo at nakakita ng mga lihim ng langit. At ang ika-4 na pagbabago, ito ang hindi mo inaasahan. Ito ang pinakamasakit na katotohanan na kailangan mong harapin ngayong linggo. Sapagkat kung hindi mo ito gagawin, patuloy na mananaig ang karimlan sa inyong tahanan. Kahit gaano ka pa karaming Santo Rosario ang iyong bibit-bitin. Nararamdaman mo ba na parang may nakabantay sa inyong tahanan na kahit anong gawin mo, tila ba hindi ka makatulog ng mahimbing? Na ang mga bata ay palaging umiiyak ng walang dahilan? Na ang mag-asawa ay palaging nag-aaway kahit sa mga simpleng bagay? Na tila ba nawala na ang pagmamahal na dati ninyong nararamdaman? E kung sasabihin ko sa iyo na may dahilan ang lahat ng ito? Na ang inyong tahanan ay hindi lamang isang pisikal na espasyo, kundi isang espiritual na kampo ng digmaan? At sa kampong ito, may 4 na estratehikong punto na kailangan mong protektahan. At ngayon, 3 sa kanila ay bukas pa rin sa kalaban. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong handang harapin ang katotohanan. Para sa mga taong handang baguhin ang kanilang tahanan upang iligtas ang kanilang pamilya. Para sa mga taong naniniwala na ang panalangin ay hindi sapat kung ang inyong mga aksyon ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Si San Padre Pio, ang santo na may estigma ng Kristo sa kanyang mga kamay, ang santo na nakakita ng mga anghel at nakikipaglaban sa mga demonyo sa loob ng kanyang silid, ang santo na nakakaalam ng mga lihim ng mga puso. Siya mismo ay nagturo ng 4 na pagbabago na ito. At sa huling pagbabago, ang ika-4, siya ay umiyak. Umiyak siya sapagkat nakita niya kung gaano karaming pamilya ang nawasak dahil sa pagkukulang na ito. Kaya ngayon, sa susunod na mga minuto, ibibigay ko sa iyo ang 4 na pagbabagong ito. Hindi ka maaaring tumigil sa panunood, hindi ka maaaring iwan ang video na ito bago mo marinig ang ika-4. Sapagkat kapag narinig mo ang ika-4 na pagbabago at hindi mo ito ginawa, ang responsibilidad ay nasa iyo na. Magsimula tayo. Ang unang pagbabago na itinuro ni Padre Pio ay ito: alisin ang mga bagay na hindi dapat naroon. Oo, narinig mo ako ng tama. Ang inyong tahanan ay puno ng mga bagay na hindi dapat nandoon. Mga bagay na pinapaandar ninyo, mga bagay na pinagmamalaki ninyo, mga bagay na iniisip ninyong walang mali. Ngunit sa mundo ng espiritu, ang mga bagay na ito ay mga pintuan para sa karimlan. At tandaan mo ito, ang demonyo ay hindi pumapasok sa isang bahay na walang imbitasyon. Kailangan niyang papasukin. At ang mga bagay na mayroon ka sa inyong tahanan, yung mga bagay na akala mo ay walang mali, yun ang mga pintuan na binubuksan mo para sa Kanya. Ano ang mga bagay na ito? Makinig ng mabuti. Una, ang mga larawang walang kaugnayan sa ating pananampalataya. Yung mga poster ng mga artista na naghuhubad, yung mga kalendaryo na may mga nakahubad na katawan, yung mga magazine na puno ng kahalayan. Hindi ka ba nakakaramdam ng kahihiyan kapag dumadaan ng mga bata at nakikita nila ang mga ito? Pangalawa, ang mga regalo mula sa mga taong may masasamang intensyon. Tandaan mo ang sinabi ni Padre Pio, ang mga bagay ay may memorya. Kapag may nagbigay sa iyo ng regalo at ang taong yun ay may galit sa iyo, may inggit sa iyo, may sama ng loob sa iyo, ang regalo na yun ay dala-dala ang kanyang espiritu. At ngayon, ang espiritong yun
ay nasa loob ng inyong tahanan. Pangatlo, ang mga gamit na walang pinagmulan, yung mga nakita mo lang sa kalye, yung mga binili mo sa garage sale, yung mga hiniram mo at hindi na ibinalik. Hindi mo alam kung saan nanggaling ang mga bagay na yan. Hindi mo alam kung sino ang dating may-ari. Hindi mo alam kung ano ang nangyari sa taong yun. At ngayon, ang mga bagay na yan ay nasa inyong tahanan at ang kanilang kasaysayan ay kasama nila. Gusto mo bang malaman kung gaano katotoo ito? Makinig ka sa kwento ni Maria mula sa Cebu. Si Maria ay isang simpleng may bahay, may 3 anak, asawa na OFW. Palagi siyang nag-orasyon, palagi siyang sumasamba tuwing linggo. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, walang kapayapaan. Ang mga bata ay palaging may sakit, ang asawa ay palaging galit kapag umuuwi. Si Maria mismo ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan na walang dahilan. Isang araw, nakarating sa kanya ang turo ni Padre Pio tungkol sa mga bagay na hindi dapat naroon sa tahanan. At nagsimula siyang magtanong, ano ba ang mga bagay sa aking tahanan na hindi dapat naroon? At naalala niya, 3 taon na ang nakakaraan, may nagbigay sa kanya ng isang magandang rebulto ng mahal na birhen. Ngunit ang nagbigay sa kanya ay ang kanyang dating kaibigan na nainggit sa kanya nang magpakasal siya. Ang rebulto ay maganda, mukhang banal, ngunit ang intensyon ng nagbigay ay hindi maganda. Sa simula, hindi pinansin ni Maria. Rebulto naman yan ng mahal na birhen, di ba? Paano magiging masama yun? Tama. Ngunit nang muli niyang marinig ang turo ni Padre Pio, ang mga bagay ay may memorya. Nagsimula siyang mag-isip. At isang gabi, habang nanalangin siya, nakaramdam siya ng matinding pangamba sa puso. At narinig niya ang tinig sa kanyang kalooban. Alisin mo yan! Kinabukasan, kinuha niya ang rebulto, binalot niya ng maayos at dinala niya sa simbahan upang ipabendisyon ng pari. Ngunit sinabi ng pari, "Anak, ang rebultong ito ay hindi maaaring bendisyunan. May mali dito, iwanan mo na lang dito at kami na ang bahala." Nang umuwi si Maria, para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. At sa loob ng 1 linggo, nakita niya ang pagbabago. Ang mga bata ay tumigil sa pag-iyak, ang asawa ay naging mas maamo at siya mismo ay nakaramdam ng kapayapaan na matagal nang wala. Narinig mo ba yon? Isang rebulto, mukhang banal, ngunit ang intensyon ng nagbigay ay masama. At sapat na yon upang magbukas ng pintuan para sa karimlan. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Epesos sa 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng mundong kadiliman na ito, laban sa mga masamang espiritong puwersang nasa kalangitan. Kung ang inyong tahanan ay puno ng mga bagay na hindi dapat naroon, paano mo lalabanan ang mga espiritong ito? Paano mo protektahan ang iyong pamilya? Kaya ang unang pagbabago ay simple. Magsiyasat sa inyong tahanan. Tingnan ang bawat sulok. Tanungin ang inyong sarili, saan nanggaling ang bagay na ito? Sino ang nagbigay? Ano ang kanilang intensyon? At kung mayroon kang kahit kaunting pagdududa, alisin mo. Mas mabuti pang wala kaysa nandyan at nagdudulot ng karimlan. At ngayon, magsulat ka sa comments. Padre Pio, tulungan mo akong makita ang mga bagay na kailangan kong alisin. Isulat mo yan ngayon. Huwag kang mag-atubili. Ang simpleng aksyon na yan ay isang panalangin. At kapag ginawa mo yan, tutulong sa iyo si Padre Pio na makita kung ano ang dapat alisin. At kung natutuwa ka sa mensaheng ito, mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang bell icon. Sapagkat ang mga video na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong seryoso sa kanilang pananampalataya, para sa mga taong handang lumaban, at ang bawat video ay may paghahayag na kinamumuhian ng demonyo. Ngayon, tara sa ikalawang pagbabago. Ang ikalawang pagbabago na itinuro ni Padre Pio ay ito. Baguhin ang ayos ng inyong tahanan. Ito ay mas sopistikado kaysa sa una. Hindi ito tungkol sa mga bagay na naroon.
Ito ay tungkol sa kung paano nakaayos ang mga bagay. Sapagkat sa mundo ng espiritu, ang ayos ay mahalaga, ang posisyon ay mahalaga, ang daloy ng enerhiya sa inyong tahanan ay mahalaga. At kapag mali ang ayos, kahit walang masasamang bagay sa inyong tahanan, ang espiritu ay hindi makadaloy ng maayos. Makinig ng mabuti sa mga sumusunod na turo ni Padre Pio. Una, ang pintuan ng inyong tahanan. Ito ang unang bagay na nakikita ng sinumang pumapasok. Ito ang unang pintuan, hindi lamang pisikal, kundi espiritual. At ang pintong ito ay dapat na malinis, maayos, at walang harang. Bakit? Sapagkat kapag may harang sa pintuan, mga kahon, mga basura, mga lumang gamit, ang Espiritu ng Diyos ay nahihirapan pumasok. Oo, narinig mo yon ng tama. Ang mga anghel ay nag-aalangan pumasok sa tahanan kung ang pintuan ay puno ng kalat. Pero alam mo ba kung ano pa ang mas nakakatakot? Ang mga masasamang espiritu ay hindi nahihirapan pumasok kahit may kalat, sapagkat sila ay sanay sa kalat. Sanay sila sa disorder, sanay sila sa kaguluhan. Kaya kung ang inyong pintuan ay puno ng kalat, sino sa tingin mo ang mas madaling makakapasok? Ang mga anghel o ang mga demonyo? Pangalawa, ang inyong kwarto. Ito ang pinakapersonal na espasyo sa inyong tahanan. Ito ang lugar kung saan kayo nagpapahinga, kung saan kayo bumabangon, kung saan kayo nanalangin bago matulog. At sabi ni Padre Pio, ang posisyon ng inyong kama ay napakahalaga. Ang kama ay hindi dapat nakaharap direkta sa pintuan. Bakit? Sapagkat sa gabing ito, habang kayo ay natutulog, ang inyong espiritu ay mahina. At kung ang kama ay nakaharap sa pintuan, ang kahit anong espiritu na dumadaan ay madaling makakita sa inyo. Oo, alam kong para sa iba, ito ay parang pamahiin. Ngunit si Padre Pio ay hindi nagsasalita ng pamahiin. Siya ay nagsasalita ng espiritual na katotohanan na nakita niya sa kanyang mga bisyon. Pangatlo, ang salamin. Maraming tahanan ay may malaking salamin sa kwarto, sa sala, sa banyo. At akala ninyo, ito ay para lamang sa kagandahan, para sa pagsusuri ng inyong itsura. Ngunit alam mo ba na ang salamin ay isang portal? Oo, narinig mo ako ng tama. Sa mundo ng espiritu, ang salamin ay hindi lamang sumasalamin sa inyong mukha. Sumasalamin din ito sa inyong espiritu. At kapag may salaming nakatingin sa inyo habang kayo ay natutulog, ang inyong espiritu ay nadidisturb. Kaya sabi ni Padre Pio, kung mayroon kayong salamin sa kwarto, takpan ninyo bago matulog. O kaya naman, alisin ninyo. Mas mabuting walang salamin sa kwarto kaysa may salaming nag-disturb sa inyong tulog. Nais mo bang malaman kung gaano katotoo ito? Makinig ka sa kwento ni Ramon mula sa Batangas. Si Ramon ay isang negosyante. May asawa, may 2 anak. Matagal nang nakakaramdam ng hindi magandang panaginip. Tuwing gabi, napapanaginipan niya ang madilim na mga lugar. Napapanaginipan niya ang mga mukha na hindi niya kilala. At sa umaga, pagkagising niya, pagod pa rin siya. Para bang hindi siya natulog. Ang kanyang asawa ay nag-aalala na. Pumunta sila sa doktor. Walang sakit. Pumunta sila sa psychiatrist. Walang problema. Ngunit patuloy pa rin ang mga panaginip. Isang araw, may nagsabi sa kanila tungkol sa turo ni Padre Pio tungkol sa ayos ng tahanan. At tiningnan nila ang kanilang kwarto at nakita nila ang kanilang kama ay nakaharap direkta sa pintuan. At sa harap ng kama, may malaking salamin sa aparador. Sa una, nag-atubili si Ramon. Negosyante siya. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay. Ngunit ang kanyang asawa ay nagsabi, anong mawawala sa atin kung susubukan natin? Kaya ginawa nila, inayos nila ang kama, hindi na direkta sa pintuan. At ang salamin, tinatakpan nila tuwing gabi gamit ang kumot. At sa loob ng 3 gabi, huminto ang mga panaginip. Tumigil ang mga bangungot. At si Ramon ay nakatulog ng mahimbing para sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Simpleng pagbabago, simpleng pagsunod sa turo ni Padre Pio.
Ngunit ang resulta ay nakapagbago ng buhay. Sabi ni Jesus sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay hindi pumapasok kundi upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako ay naparito upang magkaroon sila ng buhay at upang magkaroon ng sagana. Ang magnanakaw, ang demonyo, ay gumagamit ng bawat paraan upang pumasok sa inyong tahanan. At ang ayos ng inyong tahanan ay isa sa mga pinto na kanyang ginagamit. Kaya baguhin mo ang ayos, protektahan mo ang iyong pamilya. Kaya ang ikalawang pagbabago ay ito, tignan mo ang inyong tahanan. Ang pintuan, linisin mo. Ang kwarto, ayusin mo ang posisyon ng kama. Ang salamin, takpan mo o alisin mo. At ngayon, kung nais mong mas maraming turo tungkol sa proteksyon ng tahanan, manood ka ng iba pang video sa channel na ito. Meron kaming buong playlist tungkol sa espiritual na proteksyon. Ngunit huwag kang tumigil sa panunood ngayon sapagkat ang susunod na 2 pagbabago ay mas mahahalaga pa. Ang ikatlong pagbabago. Ang ikatlong pagbabago na itinuro ni Padre Pio ay ito. Palitan ang mga simbolo ng mundo ng mga simbolo ng langit. Tingnan mo ang inyong tahanan, ano ang mga nakasabit sa dingding, ano ang mga nakadisplay sa inyong aparador, ano ang mga dekorasyon na inyong ginagamit. Para sa karamihan sa mga pamilya, ang sagot ay mga larawan ng artista, mga poster ng basketball player, mga tarpaulin ng birthday, mga trophy ng mga anak, mga travel souvenir mula sa ibang bansa. At sa simula, wala namang masama dyan, di ba? Mga alaala yan, mga bagay na nagpapasaya sa inyo, mga bagay na nagpapakita ng inyong mga tagumpay. Ngunit sabi ni Padre Pio, ang inyong tahanan ay hindi lamang isang museo ng inyong mga alaala. Ito ay isang simbahan ng inyong pamilya at sa simbahan, ano ang dapat nakikita? Hindi ang mukha ng tao, kundi ang mukha ng Diyos. Alam mo ba kung bakit maraming tahanan ang walang kapayapaan? Sapagkat ang mukha ng Diyos ay hindi nakikita sa loob. Walang krus, walang imahen ng santo, walang litrato ng mahal na birhen, walang santo rosaryo na nakasabit, imbes na mga simbolo ng langit, puno ng mga simbolo ng mundo. At kapag ang inyong tahanan ay puno ng mga simbolo ng mundo, sino sa tingin mo ang namumuno? Ang Diyos o ang mundo? Pero hindi ito simpleng palitan lang ng dekorasyon. Ito ay mas malalim pa dyan. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng espiritual na proteksyon sa bawat sulok ng inyong tahanan. Makinig ng mabuti. Una, ang krus. Dapat may krus sa bawat silid ng inyong tahanan, hindi lamang sa sala, hindi lamang sa kwarto, kundi sa bawat silid, kahit sa kusina, kahit sa banyo, kahit sa garage. Bakit? Sapagkat ang krus ay ang pinakamalakas na simbolo ng tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. At kapag may krus sa isang silid, ang demonyo ay nag-aalangan pumasok, sapagkat ang krus ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Pangalawa, ang holy water. Dapat may holy water sa inyong tahanan. At hindi lamang bote na nakatago sa aparador, kundi gamit. I-sprinkle ninyo ang holy water sa bawat sulok ng inyong tahanan tuwing umaga, tuwing gabi. Lalo na kapag nararamdaman ninyo ang presensya ng karimlan. Sabi ni Padre Pio, ang holy water ay ang luha ng mahal na birhen. At kapag winisik mo ito sa iyong tahanan, ang birhen mismo ay dumadating upang protektahan ka. Pangatlo, ang asin. Oo, narinig mo yun ng tama. Ang simpleng asin na ginagamit ninyo sa pagluluto ay may espiritual na kapangyarihan. Sabi ni Jesus sa Mateo 5:13, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng lasa, paano ito magiging maalat? Hindi na ito mapapakinabangan, kundi sa pagtatapon at papapagin ng mga tao. Ang asin ay simbolo ng preserbasyon, ng proteksyon, ng purifikasyon. At kapag nilagay mo ang asin sa 4 na sulok ng inyong tahanan, sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, sa timog, ikaw ay lumilikha ng espiritual na barrier na hindi maaaring tawirin ng demonyo. Ngunit kailangan mong isabuhay ito ng panalangin.
Huwag mong ilagay ang asin ng walang panalangin, sapagkat ang asin ng walang panalangin ay asin lamang. Ngunit ang asin na may panalangin ay sandata. Nais mo bang malaman kung gaano ka makapangyarihan ang mga simpleng bagay na ito? Makinig ka sa kwento ni Teresa mula sa Davao. Si Teresa ay isang guro. Mag-isa lang siya, walang asawa, walang anak. Nakatira siya sa isang maliit na apartment. At sa loob ng apartment na yon, lagi siyang nararamdaman ng takot. Lalo na sa gabi, tila ba may tumitingin sa kanya? Tila ba may sumusunod sa kanya kahit nasa loob lamang siya ng bahay? Nagsimula siyang mag-research tungkol sa espiritual na proteksyon at natuklasan niya ang turo ni Padre Pio tungkol sa mga simbolo ng langit. Kaya ginawa niya, bumili siya ng mga krus, simpleng kahoy na krus at inilagay niya sa bawat silid. Bumili siya ng holy water sa simbahan at winisik niya sa bawat sulok tuwing umaga at tuwing gabi. At kumuha siya ng asin, ipinagdasal niya, at inilagay niya sa 4 na sulok ng kanyang apartment. At sa loob ng 1 linggo, nawala ang takot, nawala ang pakiramdam na may tumitingin, nawala ang pakiramdam na may sumusunod. At para sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, natulog siyang mahimbing. Simpleng mga bagay, simpleng simbolo, ngunit ang kapangyarihan ay tunay. Sapagkat ang mga simbolong ito ay hindi lamang dekorasyon. Ang mga ito ay panalangin na nakaanyong materialis. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkakarinig, at ang pagkakarinig ay sa pamamagitan ng salita ng Kristo. Ang mga simbolong ito ay sumasalita ng salita ng Kristo, at ang mga espiritong kadiliman ay nakikinig at natatakot. Kaya ang 3 pagbabago ay ito: palitan mo ang mga simbolo ng mundo, maglagay ka ng krus sa bawat silid, magkaroon ka ng holy water at gamitin mo ito araw-araw, maglagay ka ng asin sa 4 na sulok ng inyong tahanan, at gawin mo ito ng may panalangin. Ngunit handa ka na ba sa 4 na pagbabago? Sapagkat ito ang pinakamahirap, ito ang pinakanakakasakit. Ito ang dahilan kung bakit umiyak si Padre Pio. Ang 4 na pagbabago, at ito ang pinakamahalaga, ay ito: alisin ang ingay at ibalik ang katahimikan. Alam ko, hindi mo ito inaasahan. Akala mo ba ang 4 ay tungkol din sa mga bagay? Tungkol sa mga dekorasyon? Tungkol sa ayos ng bahay? Hindi. Ang 4 ay tungkol sa isang bagay na mas malalim pa, isang bagay na mas nakakatakot pa, isang bagay na halos lahat ng pamilya ngayon ay nagkakasala. Ito ay tungkol sa ingay. Tingnan mo ang inyong tahanan ngayong araw. Ano ang naririnig mo? Ang telebisyon na bukas kahit walang nanonood. Ang radyo na tumutugtog kahit walang nakikinig. Ang cellphone na tumutunog tuwing may notification. Ang electric fan na umiingay. Ang aircon na umaagit. Ang mga bata na sumisigaw habang naglalaro ng video games. Walang katahimikan, walang kapayapaan, walang espasyo para sa pag-iisip, walang oras para sa panalangin, walang sandali para marinig ang tinig ng Diyos. At dito umiyak si Padre Pio. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat nakita niya sa kanyang mga bisyon ang milyon-milyong pamilya na naghihiwalay. Naghihiwalay hindi dahil sa kawalang pagmamahal, hindi dahil sa kawalang pananampalataya, kundi dahil sa simpleng dahilan: hindi na sila nag-uusap. At bakit hindi na sila nag-uusap? Sapagkat puno ng ingay ang kanilang tahanan. Ang mag-asawa ay nasa iisang silid, ngunit ang lalaki ay nanonood ng basketball. Ang babae ay nagsi-cellphone. Ang mga anak ay nasa dining table, ngunit lahat ay may earphones. Walang nag-uusap, walang nakikinig, walang kumukumustang tunay. At sa kabila ng lahat ng ingay, ang katahimikan ng puso ay mas malakas pa. Ang kapangitang nararamdaman ng bawat isa ay mas malakas pa. Ang paghihiwalay ng espiritu ay mas malakas pa. Ito ang pinakamasakit na katotohanan na dapat mong harapin. Ang inyong tahanan ay puno ng ingay, ngunit walang komunikasyon. Puno ng tunog, ngunit walang salita. Puno ng boses, ngunit walang dialogo.
At sa gitna ng ingay na ito, hindi ka makakarinig ng tinig ng Diyos. Hindi mo mararamdaman ang presensya niya. Hindi mo makikita ang mga anghel na nakatayo sa inyong tabi, sapagkat ang ingay ng mundo ay tumatakip sa tinig ng langit. Sabi ni Padre Pio, ang Diyos ay nagsasalita sa katahimikan, ang demonyo ay sumasigaw sa ingay. Naiintindihan mo ba yun? Kapag ang inyong tahanan ay puno ng ingay, sino ang naririnig ninyo, ang Diyos o ang demonyo? At ngayon, makinig ka sa pinakamahirap na kwento, ang kwento ni Pablo mula sa Manila. Si Pablo ay isang IT professional, mabait na asawa, 3 anak, maliit na bahay sa Quezon City, at sa loob ng bahay na yon, laging may tunog, laging may ingay, telebisyon sa sala bukas mula umaga hanggang gabi, laptop ng asawa sa dining table habang nagtatrabaho, cellphone ng mga anak habang kumakain, walang tigil ang ingay. At akala ni Pablo, normal lang yun. Kasi 'di ba, lahat naman ng bahay ngayon ay ganun. Lahat naman ay may teknolohiya. Lahat naman ay konektado sa internet. Lahat naman ay busy. Ngunit hindi niya napansin na unti-unti nang lumalayo ang kanyang pamilya sa isa't isa. Ang asawa niya ay hindi na nakikipag-usap na masinsinan. Ang mga anak ay hindi na nakikipagkwentuhan ng matagal. Ang bawat isa ay may sariling mundo. At ang mundo na yon ay puno ng ingay mula sa labas. Isang araw, nanonood si Pablo ng video tungkol kay Padre Pio at narinig niya ang turo, alisin ng ingay at ibalik ang katahimikan. At para bang may kumiskis sa kanyang puso, para bang may bumulong sa kanyang kaluluwa, ito ang sagot. Kaya ginawa niya ang isang radikal na desisyon. Isang oras bago matulog, lahat ng gadget ay patayin. Lahat ng telebisyon ay isara. Lahat ng cellphone ay ilagay sa isang kahon. At sa loob ng isang oras na yon, ang pamilya ay mag-uusap ng tunay. Mag-uusap ng walang distraction. Sa simula, nahirapan ang lahat. Ang mga bata ay nagreklamo. Ang asawa ay nagtataka. Si Pablo mismo ay hindi alam kung ano ang sasabihin sapagkat matagal na silang hindi nag-uusap ng tunay, ngunit patuloy nilang ginawa. Araw-araw, 1 oras bago matulog, walang gadget, walang telebisyon, walang ingay, tanging ang kanilang mga boses lamang at ang katahimikan sa pagitan ng mga salita. At sa loob ng 1 buwan, nakita nila ang pagbabago. Ang mga anak ay nagsimulang magkwento ng mga nangyari sa eskwela, hindi lamang superficial, kundi mga tunay na damdamin. Ang asawa ay nagsimulang ibahagi ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap. Si Pablo mismo ay nagsimulang makinig, tunay na makinig, hindi lang marinig. At sa loob ng tahanan na yon, bumalik ang kapayapaan. Hindi lamang ang kapayapaang walang away, kundi ang kapayapaang may malalim na koneksyon, ang kapayapaang may tunay na pagmamahal. Sabi ni Jesus sa Mateo 6:6, ngunit ikaw, pagka ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pintuan, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gaganti sa iyo. Diyang silid na yan ay hindi lamang pisikal na silid. Ito ay ang silid ng inyong puso, ang lugar kung saan walang ingay, kung saan walang distraction, kung saan tanging ang Diyos at ikaw lamang. At kung ang inyong tahanan ay puno ng ingay, paano kayo makakapag-create ng silid na yan? Paano kayo makakapanalangin ng tunay? Paano kayo makakarinig ng tinig ng Diyos? Kaya ang ika-4 at pinakamahalaga na pagbabago ay ito, alisin ang ingay. Magkaroon ng mga oras sa araw na walang gadget, walang telebisyon, walang cellphone, tanging ang inyong mga boses lamang at ang tinig ng Diyos. Simulan mo sa 1 oras bago matulog. 1 oras na ang buong pamilya ay magkakasama, mag-uusap, magsasalita ng kanilang mga damdamin, magdarasal ng sama-sama. At sa loob ng 1 oras na yon, makikita mo kung ano ang nawawala sa inyong tahanan, ang presensya ng Diyos. At ngayon, alam mo na ang 4 na pagbabago, ngunit ang pagkakaalam ay hindi sapat. Kailangan mong gumawa,
Kaya makinig ka sa desafyong ito mula kay Padre Pio. Sa loob ng 3 araw, gawin mo ang sumusunod. Unang araw, ang paglilinis magsimula sa umaga. Bago ka kumain ng almusal, maglakad ka sa buong bahay. Sa bawat silid, sa bawat sulok, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang hindi dapat nandito? At kapag nakita mo ang sagot, ang lumang larawan na alam mong may masasamang alaala, ang regalo mula sa taong may sama ng loob, ang dekorasyon na walang spiritual value, kunin mo ito, ilagay mo sa isang malaking bag, at sa katapusan ng araw, dalhin mo sa simbahan. Hayaan mo ang pari na magdesisyon kung ano ang gagawin. Habang ginagawa mo ito, manalangin ka. Panginoong Jesus, tulungan mo ako na makita ang mga bagay na sumasalungat sa iyong kalooban. Padre Pio, gabayan mo ang aking mga mata at ang aking puso. Mahal na Birhen, protektahan mo ang aking tahanan habang niluluwag ko ito. Ikalawang araw, ang pag-aayos. Tingnan mo ang ayos ng inyong tahanan. Ang pintuan, linisin mo. Alisin ang lahat ng harang. Wisikan mo ng holy water. Ang kwarto, ayusin mo ang kama. Siguraduhin na hindi direkta sa pintuan. Kung may salamin, takpan mo bago matulog o kaya i-adjust mo ang posisyon para hindi nakatutok sa kama. Ang bawat silid, siguraduhin na may daloy ng hangin, may daloy ng liwanag, walang nakaharang na mga gamit. Habang ginagawa mo ito, manalangin ka. Panginoong Jesus, ang tahanan kong ito ay iyong templo. Naway ang daloy ng iyong espiritu ay walang hadlang. Padre Pio, ituro mo sa akin kung paano ko iaayos ang aking tahanan ayon sa kalooban ng Diyos. Ikatlong araw, ang pagtatayo ng proteksyon, bumili ka ng mga krus, simpleng kahoy na krus, kahit tig P20 lang sa harap ng simbahan, pero siguruhing bendisyonado. Magkaroon ka ng holy water, kahit maliit na bote lang. Kumuha ka ng asin, regular na asin na ginagamit sa pagluluto. At ngayong araw, ilagay mo ang krus sa bawat silid. Habang inilalagay mo, manalangin ka. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng krus na ito, protektahan mo, Panginoon, ang silid na ito mula sa lahat ng masama. Nadi, wisikan mo ng holy water ang bawat sulok. Habang winiwisik mo, sabihin mo, sa pamamagitan ng banal na tubig na ito, palinisin mo, Panginoon, ang tahanan kong ito. Padre Pio, maging gabay mo ako. At sa 4 na sulok ng inyong tahanan, silangan, kanluran, hilaga, timog, ilagay mo ang asin. Habang inilalagay mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, gaya ng asin na ito ay nagpe-preserve ng pagkain, sana ang tahanan kong ito ay ma-preserve mula sa lahat ng kasamaan. Amen. At ngayong gabi, sa ikatlong gabi, magsimula na ang pang-4 na pagbabago. 1 oras bago matulog, patayin ang lahat ng gadget. Tipunin ang inyong pamilya at mag-usap. Mag-usap ng tunay, magbahagi na ng mga damdamin, at sa katapusan manalangin ng sama-sama. Gawin mo ito ng 3 araw. At sa katapusan ng 4 araw, makikita mo ang pagbabago. Mararamdaman mo ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Makikita mo ang presensya ng Diyos na bumabalik sa inyong tahanan. At pagkatapos ng 3 araw na yan, magsulat ka sa comments. Magsulat ka, Padre Pio, ginawa ko ang 3 araw na desafyo. Salamat sa iyong tulong. Isulat mo yan. Sapagkat ang pagsusulat na yan ay isang patotoo. At ang patotoong yan ay magbibigay ng lakas sa ibang taong nag-aatubili pa. At ngayon, bago tayo magwakas, manalangin tayo. Huminga ng malalim. Isara ang inyong mga mata. Ilagay ang inyong kamay sa inyong dibdib. Panginoong Jesus, Ikaw ang hari ng aking tahanan. Ikaw ang Panginoon ng aking pamilya. Ipatawarin mo ako kung sa nakaraang mga araw, mga buwan, mga taon, hindi ko ginawang banal ang aking tahanan. Patawarin mo ako kung mas pinili ko ang kaginhawahan ng mundo kaysa sa kapayapaan ng langit. Ngayong araw, Panginoong Jesus, ipinangangako ko sa iyo na ang tahanan kong ito ay magiging iyong templo, na ang bawat silid ay dadaanan mo, na ang bawat sulok ay luluwalhatihin ka,
na ang bawat tao sa loob ng tahanan kong ito ay makakaramdam ng iyong presensya. San Padre Pio, ikaw na nakikipaglaban sa mga demonyo, ikaw na nakikita ang mga anghel, ikaw na nakakaalam ng mga lihim ng Diyos. Tulungan mo ako, gabayan mo ako sa paglilinis ng aking tahanan, sa pag-aayos ng aking tahanan, sa pagtatayo ng proteksyon sa aking tahanan, sa pag-alis ng ingay at pagbabalik ng katahimikan. Mahal na Birhen Maria, ina ng lahat ng mga pamilya, ikaw na nagsilang kay Jesus sa isang simpleng tahanan sa Nazareth. Turuan mo kami kung paano gawing banal ang aming mga tahanan. Turuan mo kami kung paano gawing